Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rowel Gatbonton at shoutout kay Marboy Rebay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Lumingon si Hangluan, ngunit sa larawan, siya ay isang lalaking may magaspang na anyo. Sa unang tingin, siya ay isang pambihirang tao. Siya ay puno ng kalamnan at malakas. Lumakad siya tulad ng isang Panginoon at may higit sa tao na espiritu. Gayunpaman, kahit na siya ay katulad ng mga tao sa lungsod, siya ay hindi sa parehong antas ng hitsura. At least, kung general ang tawag sa kanya, ang mga tao sa lungsod ay grupo ng mga pangit na multo at halimaw. Gayunpaman, kakaiba ang taong ito at tila hindi siya nakita. Siya ay sumusunod sa ghost zone kung minsan, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong tao. Gusto niyang magtanong, pero pinili niyang manahimik. Pagkatapos ng lahat, ang unang panuntunan ng kaligtasan dito ay upang maunawaan ang kanyang sariling posisyon. Anong ginagawa niya dito? Bahagyang kumunat ang noo ni Ghost Zone. Hindi nagsalita si Hangluan, ngunit tahimik na naging sariling manonood. Gayunpaman, ang isang bagay na maaari niyang tiyakin ay ang lalaking ito ay hindi isang ordinaryong tao. Wala itong kinalaman sa kanyang hitsura, ngunit dahil sa kung saan at saan siya nanggaling. Dalawa lang ang pasukan sa pulang lupain. Sa isang banda, ito ay nagmumula sa Yuming City sa timog at papunta sa ubod ng Dulong Hilaga. Sa kabilang banda, natural na ang Dulong Hilagang core ay pumupunta sa timog sa lungsod ng Yuming. Halatang galing sa lugar na iyon ang kabilang partido at nag-iisa. Ang gayong katapangan at direksyon ay likas na naiiba. Ghost Zone, ano ang dapat kong gawin ngayon? Mahinang tanong ng anino. Hindi nagsalita si Ghost Zone. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, tila nagpasya siya, maghihintay ako sa bulwagan sa hilaga ng lungsod. Paano ang batang may apelyidong Han? Walang ganang bulong ng pulang luan. Ay, hayaan mo na ang batang ito. Siya ay, Ghost Zone nag-alinlangan para sa isang sandali, tumigil sa pagsasalita, lumiko at naging isang masa ng itim na gas at nawala sa lugar. Sa sandaling umalis siya, ang mga anino at higit sa isang dosenang iba pang mga anino sa bahay ay agad na nawala, at ang 10 dilag ay dahan-daang umatras. Walang magawa si Hangluan. Sa oras na ito, ang katahimikan ay mas mahusay kaysa sa tunog. Bahagya niyang ipinilig ang ulo, ibig sabihin, nawala siya. Ngayon pa lang, isang lugar na lang ang natitira para magbuntong hininga sa mataong gintong bahay. At kung ganito sa loob ng bahay, bakit hindi sa labas ng bahay? Gayunpaman, ang mga paghikbi na ito ay mas may halong kalungkutan. Ang mga bangkay ay nasa lahat ng dako, ngunit sa gayon, sa pagtingin sa unahan, halos lahat sila ay mga sirang braso at katawan. Nakakabaliw ang daloy ng dugo at mabilis na dumadaloy sa ilalim ng bangkay. Halatang normal lang ang panahon, pero parang libot lang ng dugo sa mga sandaling ito. Daan-daan at libu-libong tao ang nakatambak sa bukas na espasyo sa harap ng lumang bahay, na 12-dosenang sentimetro ang kapal. Huminto ang Aaron, at ang mahabang espada na nakatalikod sa maliit na itim na patpat ay lumipad pabalik sa kanyang kamay. Tumayo siya sa katawan at malamig na nagwales. Napuno na ng dugo ang Aaron. Pati ang buhok niya ay sinabuyan ng malakas na ulan. Ngunit ang mga matang iyon ay malamig at nakakatusok. Hindi man siya kumikibo ay halos tignan niya ito ng isang mata. Karamihan sa mga buhay na halimaw sa paligid ng katawan ay kasing lakas ng mga baka, ngunit umatras sila ng ilang hakbang. Nag-alinlangan silang nagkatinginan, puno ng takot ang kanilang mga mata. Grabe naman, masyadong nakakatakot, kahit na para sa bully na pumapatay ng mga tao at nagpapakain sa mga tao. Ang taong ito ay isang tao, ngunit sa ilalim ng gayong mahigpit na pagkubkob,
itinuring niya ang kanyang buhay bilang damo at mabangis na pumatay. Naranasan man nila ang eksenang ito, wala silang ideya kung paano ito ginawa ng lalaking ito. Biglang, sa oras na ito, biglang humakbang pasulong ang Aaron. Maraming mga bangkay sa lupa, kaya gumawa ng hakbang ang Aaron, ngunit napakaliit nito. Ngunit ito ay isang maliit na hakbang, ngunit sa mata ng lahat, ito ay walang pinagkaiba sa isang higanteng kilusan. Wow! Ang buong pulutong ay parang isang takot na ibon, na nakakalat ng ilang metro. Ang ilang mga exaggerated ay tumalikod at tumakbo ng walang bakas. Saan pa ba sila may prestihiyo sa pagpatay at pagkuha ng mga bagay-bagay noon, ngunit sila ay mas katulad ng mga biktima na nagpanik sa harap nila ng hindi mabilang na beses. Ang daan ng langit ay mabuti. Sino ang iniligtas ng langit? Kapag may tumakbo, may umaatres, at may tumatakbo habang umaatres. Napangiti si Aaron, binawi ang mahabang espada sa kanyang kamay, tumingin muli sa lahat, at humakbang patungo sa malayo sa susunod na segundo. Kung saan dumaan ang Aaron, natural na tumabi ang karamihan, at walang nang ahas na huminto. At sa kabilang dulo, sa bulwagan sa hilaga ng lungsod, naghintay na ang maltong si Zun. Ang madilim na figure ay biglang pumasok mula sa labas at yumuko ng may paggalang, "Panginoon, dumating na ang lalaki." Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Tumanggaw si Ghost Zone, bahagyang iniunat ang kanyang kamay at sinenyasan siyang dalhin ang mga tao. Napaatras ang anino, sandali lamang, at muling itinulak ang pinto. Isang malaking figure ang lumitaw sa pinto, halos hamarang sa liwanag at anino ng dalawang pinto. Cloud City Ghost Respect, long time no see. Mahinang tawag ng lalaki at sinabi sa malakas na boses. Jade Face Shire. Marahan ding bumangon si Ghost Zone at tumingin sa madilim na anino at mahinahong sumagot, "Okay ka lang." With the blessing of Ghost Respect, it's pretty good. Nakangiting mukha ni Jade si Shire. Ilang taon na tayong magkakilala. Bakit ang galang mo? Magiliw na ngumiti si Ghost Zone, bagamat bahagi ng lupain ng iyong pamilya ang hangganan ng aming Magic Cloud Ghost City, ito ay isang malayong sulok lamang ng iyong lupain. Kung lalapit ka sa akin, hindi masyadong malayuan kung I-describe ito. Kung ganoon, natural lang na umakyat sa Three Treasures Hall nang walang anuman. Kung may sasabihin ka, pwede mo ring sabihin ng diretso. Panipi, nang marinig ang sinabi ng multo na si Zone, malumanay na ngumiti si Jade Face Shire, dahan-daang naglakad papunta sa silid, umupo sa isang gilid ng upuan at sinabing, "Napakabukas ng isip ng multo Zone, pagkatapos ay pupunta ako sa punto." Ang Devil Cloud Ghost Town ay naninirahan sa isang lupain ng pulang lupa. Ito ay sikat sa loob ng maraming taon. Lahat ng mga tao sa pamilya ng demonyo ay natatakot sa hangin. Ito ay naging isang alamat sa mga demonyo. Gayunpaman, kamakailan lamang, ang mukha ng Jade ay ngumiti si Shire na may malalim na kahulugan, "Narinig ko na ang Magic Cloud Ghost City ay hindi mapayapa." Nang marinig ito, halatang hindi nakaimik ang maltong si Zun. Pumunta sa hilaga at lumabas mula sa Magic Cloud Ghost City. Sa paglipas ng mga taon, bilang isang mahalagang entrance city sa hilaga, ang lungsod ay nakakaakit ng mga tao mula sa buong mundo, ngunit ito ay palaging isang water abacus at water soldiers sa mga tuntunin ng kapangyarihan, na hindi nagkakahalaga ng pagbanggit kumpara sa Magic Cloud Ghost City. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay nagsimulang magbago kamakailan. For some reason, bigla siyang nagbago ng ugali. Kung dati ay nakatuon siya sa negosyo, ngayon ay nakatuon na siya sa mga sundalo. Sa magdamag, mabilis na lumaki ang kanilang mga piling sundalo at mabubuting general, at maraming kilalang eksperto ng angkan ng demonyo ang sumugod sa lungsod. Sa loob ng ilang panahon, ang lungsod ay naging isang higanti mula sa isang maliit na lugar na walang pangalan. Habang tumagilid ang balanse ng lakas, ang mga bagay ay nagsimulang magbago ng malaki. Ang lupain ng pulang lupa ay sinakop ang mahalagang pasukan nito sa lungsod sa loob ng mahabang panahon. Para itong espadang nakatusok sa lalamunan. Noong nakaraan, ang lupain ng pulang lupa ay walang lakas at natural na walang lakas ng loob na magsalita. Ngunit ngayon, hindi tulad ng nakaraan, ang lupain ng pulang lupa ay sumibol ng magdamag, at natural na kailangang makipagkompetensya sa lupain ng pulang lupa. Nagkaroon ng malawakang labanan sa pagitan ng dalawang panig noon,
Ngunit sa isang panig, may mga bago at sumisikat na hari at sa kabilang panig, may mga umuurong na matatanda. Halos hindi na kailangang isipin ito, at malalaman ang resulta ng labanang ito. Ang Invincible Devil Cloud Ghost Town ay dumanas ng isang malagim na pagkatalo. Ito rin ay pagkatapos na makita ang kahangahangang pagganap ng Aaron, biglang nagbago ang Ghost Zone ng kanyang normal na pag-uugali. Hindi lamang niya pinatay o pinarusahan ang Aaron, ngunit binigyan din niya ng malaking pansin ang lahat ng uri ng mga ritual, artikulo at mga banal na pagdiriwang ng Aaron. Talagang namangha siya sa husay ni Aaron. Sa panahon ng malaking pagkatalo, ang Magic Cloud Ghost City ay agad na nangangailangan ng gayong sariwang dugo at mga may kakayahang general upang sumali. Gayunpaman, nakakalungkot na kahit gaano siya kababa, ang taong iyon ay hindi makakakuha ng mantika at asin. Siyempre, gusto ko siyang patayin para mailabas ang galit ko, pero ang magagawa ko ay sa kanya nakasalalay ang pananalaki ng mga dayuhan. Talagang takot siyang gumastos ng pera sa lalaking ito. Magiging mahusay na patayin siya sa oras na iyon, ngunit kapag dumating ang dayuhang kaaway, haharapin ko ang pagkawasak. Sa makatuwid, nang tanungin ng Hangluan kung gusto niyang linisin ang Aaron, paulit-ulit siyang nag-alinlangan. Totoo na walang may tatago sa mga mata ni Jade na nakaharap kay Shira. Oo, alam mo ang sitwasyon ng pagbagsak sa lungsod sa kasalukuyan. Wala na akong dapat sabihin pa. Tumanggo ang respeto ng multo. Ito ang prinsipyo ng paggalang sa multo. Malumanay nang umiti ang jade face na si Shira. Dahil nang ahas siyang magtanong, halos kabisado na niya ang lahat ng sitwasyon ng kalikasan, at hindi ito itatago ng material na multo na si Zun. Ano, gusto bang makita ng Jade na nakaharap kay Shira ang biro ng Master, o pumunta para hanapin ang problema ng Master sa mga dapat mahulog sa lungsod? Malamig na ngiti na tanong ni Ghost Zun. Ang pananalitang ito ay natural na nangangahulugan na ang mautong si Zun ay gustong makakuha ng ilalim. Kung ito ang huli, natural na walang puwang para sa talakayan. Kahit anong sabihin mo, sayang lang ang oras. Nang marinig ang mga salita ng multo na si Zun, napangiti si Shira at umiling, kung may malaking away, bakit ako lalapit ng mag-isa? Huwag kang mag-alala, multo Zun. Kung tutusin, ikaw at ako ay magkakilala. Paano ako mahuhulog sa balon? Sa katunayan, pumunta ako dito para sa isang tao. Para sa isang tao. Kumunat ang noo ni Ghost Zun at medyo naguguluhan na tumingin sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Hehe, ito ang bagong tao sa iyong lungsod. Sa tingin ko siya ay naging sanhi ng maraming problema. Nang marinig ito, biglang itinaas ng mautong si Zun ang kanyang mga mata. Sabi niya, yung lalaking may apelyidong Han. Ngunit paano ito posible? Storytelling channel sa YouTube. Ang isa ay nagmula sa timog at ang isa ay nagmula sa hilaga. Hindi naman masasabing magkakilala sila. Masasabing wala silang kinalaman sa isa't isa. Pangalawa, ang isa ay pamilya ng demonyo, ang isa ay tao, ang isa ay nabuhay ng daan-daang taon, ngunit ang isa ay bata pa. Parang walang intersection sa dalawa. Paano siya makikilala ni Jade kay Shira? Bukod dito, ang pinakakahila-hilakbot na bagay ay hindi lamang niya kilala siya, ngunit alam din na magdudulot siya ng kaguluhan para sa kanyang sarili, at kahit na alam niya ang apelyido ng batang lalaki. Kung hindi man lang nanindigan si Ian Shira, talagang iniisip niya kung nagtutulungan ang dalawa para tulungan siyang makahanap ng gulo sa lungsod. Relax, multo Zun, sabi ko, I'm definitely not here to make trouble with you. Bakit mo ginagawa yon? Nakangiting mukha ni Jade si Shira. Kumunat ang noo ni Ghost Zun at hindi naglakas loob na i-relax ang kanyang pagbabantay, pero paano mo nalaman ang lahat dito? This Demon Cloud Ghost City is my site. Ako lang ang makakapag-check ng lahat sa syudad. Paano malalaman ng iba? Mayroon bang mga especially iya sa lungsod? Sa ilang mga lawak, ang posibilidad na ito ay hindi maaaring maalis. Sa kasalukuyan, mababa ang sitwasyon ng Magic Cloud Ghost Town, kaya natural na may mga taong mahuhulog sa balon. Ang tinatawag na puno ay bumagsak at ang mga unggoy ay nagkalat ay hindi walang dahilan. Well, multo Zun, you and I have known each other for many years. Can I still tell you? Hindi ko lang alam na Han ang apelyido ng bata, kundi kahit alam ko ang buong pangalan ng lalaki at kung ano ang ginawa niya bago siya pumunta dito. Napangiti si Jade nang marahan si Shira.
Mas nalito si Ghost Zone, at hindi niya maintindihan kung ano ang sitwasyon. Gayunpaman, sa oras na ito, ang Jade Face na si Shire ay naglabas ng isang mahabang libro mula sa kanyang mga braso at dahan-daang ibinigay ito kay Multozon. Pagkatapos ay malumanay niyang ibinuka ang kanyang bibig at nakangiting sinabi, kapag natapos mo itong basahin, malalaman mo ang lahat ng katotohanan. Bagamat nalilito, binuksan ng Maltong si Zun ang libro at mabilis na binasa ito matapos kunin ang mahabang libro. Tapos sumimangot siya. Habang binabasa niya, mas lalong sumimangot siya. Hanggang sa ilang sandali, natapos niya ang pagbabasa at hindi makapaniwalang tumingin sa Jade Face na si Shira. Totoo ba ito? Hehe, totoo ang puti at itim na mga karakter dito. Ang pinakamahalaga ay ang mahabang libro ay maaaring peke at ang nilalaman ay maaaring peke, ngunit ang maliwanag na pulang selyo ng bahay ay walang kasalanan. Naniniwala ako na ito, ang Multozon ay dapat na mas nakakaalam kaysa sa akin. Nakangiting mukha ni Jade si Shira. Natural na alam ni Ghost Zone na totoo ang markang ito. Gayunpaman, ang hindi niya talaga maintindihan ay kung paano hindi nangyari sa kanya ang ganitong bagay, na higit na hindi totoo kay sapay na nahuhulog mula sa langit. Oo, alam kong totoo ang mahabang librong ito, ngunit ang pamilya Pei ay pangunahing pinakasalan ang 7 prinsesa kay Benzun. Hindi makapaniwala si Benzun. Walang magawang umiling si Ghost Zone, ito. Kahit mayabang siya, alam talaga ni Ghost Zone na kahit leader siya ng isang partido at laban sa langit ang kapangyarihan niya, pero yun ang makakalaban niya. Ang pamilyang Pei ay ang pamilyang Tao. Ito ang pinakamalaking makapangyarihang pamilya sa lugar na ito. Hindi bababasa, ito ay tumatakbo ng libu-libong milya sa direksyong ito. Ang sabi ng pamilya Pei isa, walang manggahas dalawa. Ngunit ang isang walang katulad na nilalang ay biglang nahilig sa kanyang lingga na karne isang araw. Paano ka maniniwala? Eksakto. Ang Jade Face na si Shire ay tila inaasahan ang refleksyon ng estatwa ng multo. Nang igalaw niya ang kanyang kamay, isang ilaw na screen ang lumutang sa hangin, ang Bride Prize team ay isang hakbang ang layo mula sa pulang lupa, hanggat tumango ka ng bahagya, napagpasyahan na, nilunok ni Ghost Zone ang kanyang bibig at tumingin sa ilaw na screen na may kagalakan, ngunit sigurado, nakita niya ang isang malaking koponan sa pasukan sa hilaga, nakasuot ng pulang damit at nagdaraos ng isang masayang labanan, na nagpapakita ng isang maingay na pangkat na nagbibigay ng regalo, hindi ito panaginip, ngunit ang katotohanan, gustong-gusto niyang bigyan ng sampal ang sarili para iparamdam sa sarili kung panaginip ba ito, ano ang lumilipad sa mga sanga upang maging isang phoenix, di ba? Isang araw, makakaakyat siya sa malaking puno ng pamilya Pei, lalo na sa kritikal na sandali na ito. Totoo ba ito? Paano napunta ang ganoong kalaking koponan? Gayunpaman, ang pinuno ng pamilya ng Pei ay may maliit na kahilingan tungkol sa bata, ngini siya ni Yam Ian Shira. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!